Kaya mga sir, bali ano, magpalit lang ako ng coolant ngayon kasi medyo matagal-tagal na rin yung coolant ko eh. Yan. Isang taon na rin mga sir yung coolant ko. Tsaka itong ano, radiator cap palitan ko na rin mga sir. Yan. Yung coolant tsaka radiator cap palitan ko na rin kasi ayan mga sir, hindi naman siya stuck, hindi siya nag-stuck up, kaya lang yung guma oh. Palitin na. Tsaka yan. Okay pa naman siya oh, naglalaro kasi. Bali, tuturo ko sa inyo mga sir kung sa mga bago lang, yan, yung mga baguhan dyan, tuturo ko sa inyo yung drain plug ng radiator, Lancer itlog. Ito nga pala yung ano, mga sir, ipapalit ko na radiator cap bago. Yan. Itong radiator cap kasi na to, tagal na, hindi ko alam kung ilang taon na to. Simula pa to nung pagkabili ko nitong sasakyan, ito na yung radiator cap eh. Hindi ko pa pinalitan, ngayon ko lang palitan. Yan. Ito nga pala yung ano mga sir, yung drain plug. Tika, on ko lang yung plus. Yan. Yan sa ilalim mga sir, yan. Yan, yun. Ito mga sir, ito yung drain plug. Yan. Yan, kita nyo ba mga sir, yan yung sa daliri ko yan. Yan. Bubuksan lang yan mga sir para mag-drain yung ano. Yan. Bubuksan ko na lang to. Bali, pinainit ko muna yung makina mga sir. In-start ko na to kanina para mahaluka yung mga kalawang-kalawang na nasa loob ng makina. Ngayon, pa-plus natin siya ngayon mga sir. Tapos itong nandito sa reservoir, papalitan ko na rin. Tapos linisan ko rin yung loob ng reservoir mga sir. Tatanggalin ko din tong ito, reservoir. Habang ipa-plus natin yung radiator, habang pinapatulo ko yan, tatanggalin ko rin tong reservoir na. Yan. Yan mga sir. Tatanggalin natin mga sir yung drain plug. Patuluin lang natin yan. Medyo mainit-init ito mga sir kasi pinaandar ko kanina. Yan. Kita na ba mga sir yung drain plug yun? Counterclockwise lang mga sir pagbukas. Siguro mga 5 minutes ko to pinandar mga sir. Isang taon na din tong coolant niya mga sir, kaya papalitan ko na. Iba napapalit every 6 months eh. Minsan ko lang ginagamit tong sasakyan kaya yan. So, mainit-init yung coolant mga sir. Dapat mga sir pagka binuksan nyo yung drain plug mga sir, nakabukas din yung dito bunganga ng radiator para lalabas lahat ng coolant. Kasi pag nakatakip yan, yan. Hindi lahat mabagal yung ayun mga sir, yan. Pag tinakpan ko dito, natigil yung tulo ng ano ng coolant. Pag binuksan dito, yan oh. Yan. Pag tinakpan ko dito, natigil yan. Yan, wala nang laman. Yan, ubos na mga sir. Dapat pag pag nag-drain ka mga sir ng ano ng coolant, nakabukas dapat yung radiator cap. Yan. Para mabilis yung pag-drain ng coolant. Dumi na mga sir oh. Nangangalawang na. Hindi. Kala ko makapal na kalawang mga sir. Dumi pala sa kamay ko. Yan mga sir, na drain na yung ano. Patuloyin muna natin bago tanggalin ko rin tong ano, itong reservoir.
May laman pa ang reservoir mga sir eh. Yan. Hugasan ko siya mga sir, tatanggalin ko muna. Bago natin lagyan ng ano, i-flushing ulit natin yung ano mga sir, yung radiator. Lagyan natin ng distilled water, tapos pandarin ulit at 2 beses i-flush ulit siya mga sir. Kahit wala pang 5 minutes mga sir, pandarin kasi drain ulit yung ano, radiator, para lang matanggal yung mga dumi-dumi sa loob. So sir, tatanggal ko na mga sir yung ano, yung reservoir. Bubuhusin natin mga sir. Yellow yung ano mga sir, yung coolant na nilagay dati. Lilinisin ko muna to mga sir, itong reservoir, habang pinapatulo ko pa yung ano, radiator. Pagka nalinisan ko na to mga sir, isalpak natin to ulit, tapos lalagyan natin ng distilled water yung radiator bago pandarin, as i-flush naman ulit bago lagyan na natin ng coolant. Ito yung coolant mga sir na ilalagay ko. Yan, Dilo color green, ready to use na siya mga sir. Hindi na kailangan haluan ng distilled water. Yan mga sir, nahugasan ko na yung ano, reservoir. Ganyan na talaga kulay dyan mga sir, kahit kuskusin. Yan, ganyan na talaga kulay niya mga sir. Luma na kasi. Ito naka-epoxy na nga ito mga sir. Oh. Nung pagkabili ko naka-epoxy na yan, pero matibay din naman pagkadikit. Wala pang budget eh, kaya hindi mapalitan ng bago. Pero okay naman siya, hindi naman siya singaw. Yan. Maayos naman yung pagka-epoxy. Kakabit na natin mga sir. Dalawang tornilyo lang naman yan mga sir eh. Dosin na cross wrench yan. T-wrench pala, T-wrench. Dalawa lang tornilyo na mga sir. Mahirap magano mga sir ng nagbibideo tapos may ginagawa. Kakapit ko muna ng mga sir ha. Yan, ganyan lang mga sir. Dali lang magano. Tanggal na reservoir. Hindi naman kailangan masyadong mahigpit. Tapos ngayon mga sir, balik na natin yung drain plug ng ano, ng radiator. Yan. Yun mga sir, yun. Balik natin yung drain plug mga sir ng radiator para lagyan na natin ng
distilled water. Yan. Kita nyo ba mga sir yan? Yan, dyan lang mga sir yan. Clockwise naman yung paglagay. Yan. Yan, nalagay na natin mga sir. Higpitan natin konti. Tama higpit lang mga sir kasi para hindi mabali yung plastic kasi mga sir yung drain plug nya. Tapos lagyan na natin ng distilled water. Itong reservoir mga sir, mamaya na natin lagyan to pagka coolant nang ilagay natin dyan. Ito mga sir yung distilled water, dito ko na nilagay kasi ano, nabutas yung galon ng distilled water mga sir eh. Sinalin ko na lang siya dito sa dating lagayan ng ano, coolant din. Lalagyan natin mga sir. Yan mga sir, nalagyan ko na ng distilled water. Yan, distilled water yung nakalagay dyan mga sir. Ngayon papaanda rin natin mga sir yung makina para matulak niya pa yung natirang lumang coolant. Itong ano, para ma-circulate yung distilled water, matulak yung lumang coolant. Sa iba mga sir, yung ginawa nila pagka yung mga walang thermostat valve, yan yung thermostat valve nandiyan nakalagay. Ang ginawa nila mga sir, habang umandar nakalagay yung hose ng tubig. Sige pasok yung tubig, tapos yung habang umandar yung tubig palabas naman ang palabas para ano, magagawa yun mga sir sa ano, yung mga wala ng thermostat. Eh ito may thermostat valve pa kasi yan, kaya hindi pwede yung ganun. Kailangan kasi walang thermostat valve para labas ng labas yung tubig. Kaya ang gagawin natin mga sir, paikutin natin yung tubig dun sa ano, habang umandar bago i-drain natin ulit. Yan. Yan mga sir, na-andar na yung makina yan. Hinigop yung tubig mga sir eh. Lagyan pa natin ng ano, distilled water. Iikot na siya dun sa mga water passage mga sir. Yan. After nito mga sir, i-bleed naman natin siya sa ano, gagamitin na natin yung coolant pagka na-drain natin ulit yung itong distilled water. Mga sir oh, lagok-lagok pa siya mga sir oh. Iikot niyo yung mga ano, yung kulay dilaw mga sir, yun yung lumang ano, lumang coolant. Pipiga-pigay natin yung hose mga sir para tanggal yung mga dumi. Kita yung mga sir, pag nirib oh, naikot yung tubig eh. Ito natin mga sir. May imbudo pala ako doon, hindi ko na gamit. Mamaya kukunin. Pagka coolant na ilagay natin mga sir, imbudo, gagamit ako ng imbudo para pag nag-bleed, para hindi sayang yung ano, yung coolant.
Higop niya mga sir yung distilled water eh. Yan mga sir, na pinatay ko na yung makina. Ngayon i-drain na natin ulit yung ano, yung distilled water na nasa makina. Buksan natin ulit mga sir yung drain plug. Ingat lang kayo mga sir kasi mainit yung ano, yung engine cover. Yeah. Tsaka yung tubig mga sir mainit din. Yung mga sir, na drain ko na yung ano, na drain ko na yung distilled water na nilagay natin. So ito yung embudo mga sir, gagamitin natin. Limutan ko gamitin kanina. Lagyan ulit natin siya ng pangalawa mga sir na distilled water. Nabutas yung 6 liters mga sir, kaya nilipat ko sa malaking galon. Kaya sinasalin-salin ko naman sa dito. Yan mga sir, nalagay ko na ulit yung ano, pangalawang mga sir na ano, distilled water. Bali 4 na litro din mga sir. 8 litro pala lahat kasi 2 beses eh. Tig 4 liters kada flashing mga sir eh. Yan, pandarin ko ulit yung makina mga sir para maikot ulit yung ano, para lalabas ulit yung iba pang mga naiwang dumi. Yan. Mga sir, parang hinigop yung ano eh, yung tubig. I-rev natin ulit mga sir para kailangan i-rev mga sir para umikot-ikot yung ano, yung circulate ng gusto yung distilled water sa loob para lalabas pa rin yung ano, yung mga dumi. Pag-drainin natin yung ano, sa ibang mga sir, yung mga walang thermostat, pwede yung gawin yung sasalpak lang dito yung hose ng tubig, tapos ito tatanggalin yan para habang umaandar yung tubig, labas ng labas yung dumi dito sa mga walang thermostat. Habang umaandar, labas ng labas yung dumi dito, ikot siya, tapos pasok naman yung bagong ano, tubig dito. Yan, lumabas pang dumi mga sir. Di na pala. Dito kasi may thermostat valve pa mga sir, kaya hindi pwede yung ganun. Hindi kasi magbubukas yung thermostat valve kapag hindi pa ma-reach yung normal temperature niya, yung heating temperature niya. Yan, i-drain naman natin mga sir, off natin yung makina. Yan mga sir, lagyan na natin siya ng coolant. Yan. Drain ko na mga sir yung ano, yung pangalawang nilagay kong distilled water. Ayan. Ayan, nilagay na natin yung coolant para i-bleed natin mga sir. Bali 4 na litro to mga sir. Ayan. Sakto to mga sir, may mailagay pa rin tayo dito sa reservoir. Yan, 4 yan. 4. Silyo pa kasi ito mga sir.
i-bleed natin siya mga sir bago natin lagyan ng takip. Dapat mapadigahin natin yung ano mga sir bago natin ayan. Lagay ko na yung coolant, i-bleed ko na lang siya mga sir. Yan. Paanda rin ulit yung makina mga sir. Tapos baka hindi ko na matapos yung video mga sir kasi lubat na yung battery ko ng cellphone. Mabilis malubat yung cellphone ko mga sir. Hindi pa nakabili ng ano bago. Sana all bago. Yan. I-bleed ko sa mga sir. Tapos pag di na kaya ng video, stop na yung video mga sir. Kasi malulubat na. Yan mga sir, kailangan ma-bleed siya ng husto mga sir para walang tawag nun, hindi na siya magkaroon ng high pressure sa loob. Pagka kailangan kasi mga sir malagyan lahat ng coolant, yung mga air pocket sa loob, lahat ng water passage dapat may laman na coolant para hindi magkaroon ng high pressure mga sir yung ating makina. I-bleed pa natin ng gusto yan mga sir. Pag matining na yung coolant mga sir, wala nang nalabas na bubbles, ibig sabihin nun compress na yung coolant sa loob. Yan. Kailangan na natin lagyan ng radiator cap. Ito yung bago mga sir, yung luma kasi palitin na naglalaro pa naman siya, kaya lang yung gasket niya ito palitin na. Ito na, bumili ako ng bago. Pag nawala na yung bubbles mga sir, ibig sabihin na okay na. Kailangan andar yung makina. Silin din dito mga sir yan para yung mga hose para masiksik yung yung coolant sa kailaliman. Rin mga sir, inihigop yung coolant Dagdagan pa natin ng coolant yan mga sir, pagbaba niyan, pababa pa yan baka hindi ko na matapos yung video mga sir kasi lubat na yung cellphone ko. Yan, malapit na siya ma-compress yung coolant sa loob. Hindi na ganong nalabas wala na ganong bubble na labas Kunti na lang. Ganun lang mga sir, pagka nag-drain kayo ng coolant, nandiyan lang sa yan, yung drain plug yun. Tapos ipa-flushing nyo lang, lagyan ng distilled water. Kahit 2 beses lang, ayos na yun. Basta matanggal yung mga dumi sa loob mga sir. Yan. Tapos itong reservoir, hugasan nyo din, palitan nyo din ng laman. Yan. Yung mga sir, wala nang, di na siya nagbabubbles. Tatakpan na natin ng radiator cap mga sir. Tapos umiikot na rin yung yung rod fan. Yan. Nahit na yung normal operating temperature niya mga sir. Yan. Wala nang bubbles. Compress na mga sir yung yung coolant sa kailaliman ng makina. Naka-circulate na ng ayos. Yun lang mga sir, ganun lang palit ng coolant. Maraming salamat. Yan mga sir, lagyan na natin ng bagong takip. Yan. Ito mga sir, may coolant na rin. Nilagyan ko na rin ng bagong coolant. Yan, ganun lang mga sir. Thank you.